Ciao raga, kumusta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. May importanteng info ako na ibabahagi sa iyo raga. Bilang isang laboratory dito sa Italia, dapat ay aware ka sa iyong karapatan tungkol sa vacation leave o ferie. Dapat ay alam mo kung paano i-compute ang naiipon mong ferie kada buwan. Saan mo ka dapat i-verify ang naipon mong ferie? Yung nagamit na ferie at yung natitira pa na ferie. Ano ga sinasabi ng legge Italiana patungkol sa ferie annuale? Alamin natin ang detalye raga, dopo ng sigla, partiamo! Base sa Article 36 ng Italian Constitution, ang ferie annuali retribuite o paid annual vacation leave ay karapatan ng isang laboratory na hindi maaari na alisin sa kanya. Ang ferie ay ang panahong kailangan para makapagpahinga ang isang worker upang siya ay makabawi ng kanyang lakas physically and mentally. Sabi naman doon sa Article 2109 ng Codice Civile, ang datore di lavoro ang nagseset ng schedule para sa ferie na kung saan ay doon sa pagsiset ng schedule ng datore ay isasaalang-alang niya ang parehas na pangangailangan at interes ng datore at laboratory. Ibig sabihin, pinilano nila iyon at sila ay nag-agree parehas. Ayon naman sa Dekreto Legislativo numero 66 del 2003, ang laboratory ay mayroong almeno 4 settimane di ferie kada taon. Ang 2 linggo ay dapat na magamit sa taon na naipon ang ferie at ang natitirang 2 linggo ay dapat na magamit sa loob ng susunod na 18 months. Mapera na lang kung mayroong favorable condition na naka-establish sa kontrato kolektibo o CCNL. Normally din na ang datore ang mag-i-schedule ng kalahati ng ferie at ang isang kalahati naman ay ang mismong laboratory ang mag-schedule at magre-request doon sa datore. Dahil sa kada settore ng mga workers ay iba-iba ang specific rules at bilang ng ferie, kaya dapat na ang basihan ng ferie ay ang bawat CCNL. Ang pag-compute ng naipong ferie kada buwan ay simple lang ang formula. Kailangan lang na alamin doon sa CCNL ang allowed na bilang ng ferie kada taon. Tapos ay i-divide ng 12. Ang sagot doon, yung magiging sagot, yun ang naiipong ferie kada buwan. Example, kung ang ferie kada taon sa isang specific na settore base doon sa kanilang CCNL ay 20, divided by 12, kundi 1.67 days. Okay? 20 divided by 12, 1.67 days. Kung halimbawa naman, 24 days kada taon ang allowed doon sa isa namang settore, i-divide din ng 12, kundi 2 days naman ang kada ferie. Okay, kada buwan yun ang kanyang ferie, 2 days. Kung halimbawa naman, 26 days naman kada taon ang allowed, divided by 12, kundi 2.17 days ang naiipong ferie kada buwan. Example, sa settore na komersyo, 26 days na ferie kada taon ang allowed sa kanila. Divided by 12, 2.17 days ang kada buwan. Ganon din ang para sa settore na laboro domestiko, yung mga colfebadanti, 26 days din kada taon ang allowed. Kundi, kapag ka-divide yan ng 12, 2.17 days din ang kada buwan. Ang mga butal na iyan ay hindi masasayang dahil kapag ka pinagsama-sama, makakabuo din ng isang araw o kaya naman ay higit pa. Para sa computation ng ibang settore, i-verify doon sa CCNL ang allowed number ng ferie kada taon po ay i-divide laang ng 12. Para maging entitled at makaipon ng ferie kada buwan, dapat na at least 15 days na nakapagtrabaho sa loob ng isang buwan. Ang mga absences, dahil halimbawa nagmalatiya, nagferye din mismo, o kaya naman ay nagpermesi, pati yung reposo dahil sa 104, o maging dahil nagkonjedo. Yan ay kasama din sa bilang
para makabuo ng at least 15 days kada buwan kahit nawala doon sa trabaho. Kasi legal yung pag-absent. Pero kapag ka absent sa trabaho dahil nagsyopero at maging yung mga asense injustificate, hindi yan kasama doon sa bilang. Para matingnan at ma-verify ang naipong ferye, ang dapat tingnan ng isang laboratory ay yung kanyang busta paga kada buwan. Ang nakalagay sa residuo API, yan yung makikita doon sa busta paga, ang nakalagay dyan ay yung mga ferye na naipon mula doon sa mga nakalipas na taon at syempre pwede pa rin niyang gamitin. Ang maturato naman ay ang ferye na naipon sa kasalukuyang taon. Ang guduto ay yun ng mga ferye na nagamit. Syempre dahil nagamit, ibabawas yan doon sa ferye. Kaya kung hindi naman ikaw nag-ferye, dapat na walang nakalagay doon sa guduto. Kaya dapat na chinecheck mo ang iyong busta paga. Yung saldo naman, yan ang total number ng ferye na available. Kasama diyan ang natitirang naipong ferye mula doon sa mga taong nakalipas at maging sa kasalukuyang taon. Reminder lamang na walang iisang format ng busta paga. Kaya maaaring iba ang nakasulat doon sa busta paga mo kumpara sa iba. Ang importante ay alam mo papaano gang mag-compute at kung ano ang ibig sabihin ng mga entries na nandoon. Maturato, naipon na ferye. Kuduto, nagamit na ferye. Residuo o saldo, yan yung natitira na bilang ng ferye na available na gamitin ng laboratory. Kapag ka dumating sa pagkakataon na nilitsensya o sinisante sa laboro, o kaya naman ay tapos na yung kontrata, hindi na na-renew, o kaya naman ay mismo yung laboratory ang nag-resign o nagdimisyone, ang mga natirang ferye ng laboratory na iyon dahil hindi niya nagamit ay kailangan na bayaran ng datore di lavoro at isama doon sa computation ng kanyang TFR o liquidazione. Ayun Raga, sana naging malinaw sa iyo. Nakapagbigay ako sa iyo ng information sa vlog na ito. Sana ma-share mo rin sa iba para maging yung iba nating mga kababayan maging aware sa karapatan nilang ito. Okay, bilang mga manggagawa dito sa Italia. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.